Naharap sa dalawang panibagong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga batayan ng mga inilatag na ground for impeachment ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dalawang magkasunod na impeachment complaint ang bungad ng Pebrero kay Vice President Sara Duterte. Una naghain ito sa Secretary General ng House of Representatives kaninang umaga ang grupo ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment na nilatag ng grupo dahil sa abusadong paghawak daw sa 612.5 million na confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education mula noong 2022 hanggang 2023. Ang basihan nila ang inisyu ng COA na Notice of Disallowance sa 73 million pesos mula sa 125 million pesos confidential fund na nirelease noong taong 2023 sa OVP at nagastos daw ng 11 araw. Kasama rito ang mga liquidation reports na pirmado ng isang Mary Grace Piatos sa pagbili ng mga mesa, silya, computer at printer at ang mga renta ng safe houses na may halagang hanggang 1 million pesos. Pangalawa po, ang prayer po namin dito talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and that there is a probable cause to impeach Sara Duterte as Vice President. We expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras, panibagong impeachment complaint naman ang hinain laban sa Vice-Presidente. Kabilang sa mga petitioners nito ang ilang individual at mga civil society at religious groups. Kabilang dito sina Kiko Aquino D, ang apo ni na dating President Cory Aquino at former Senator Ninoy Aquino, dating Peace Secretary Ging Deles at Father Flavie Villanueva. Inendorso ito ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. 5 grounds o basihan ang nakasaad rito, kabilang na ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at commission of high crimes nang i-broadcast ng Vice Presidente ang di umano'y planong pag-assassinate kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Graft and corruption dahil sa misuse and malversation ng confidential funds, bribery dahil sa pamamahagi daw ng Vice Presidente ng monetary gift sa mga opisyal ng DepEd, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa hindi tamang pagdeklara ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. At iba pang high crimes, kabilang na ang murder at conspiracy to commit murder, kung saan isinasangkot si Vice President Duterte sa extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Halos pareho nga po yung laman, given that hindi nga nag-decide yung Supreme Court tungkol sa nilalaman ng kaso. No? Ang konting karagdagan lang po na impormasyon dito yung statements ni Madriaga. We've added that as to in the discussion on yung case ng confidential funds. Hindi ito recycled complaint kasi hanggang ngayon hindi pa sumasagot ng personal si VP Sara Duterte sa mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. There's always a chance that we will be able, that the House will be able again to get enough signatures, that is the 1/3, para yun na rin ang magiging resolution and articles of impeachment that can be transmitted to the Senate. Tinanggap ng Office of the Secretary General ang dalawang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.